Dahil gusto kong makuha mo yung the best, papautahin kita ng walang tubo. Just to give you the best machine na kaya kong ibigay. Sir, ito, naka full automatic head to. Meaning to say, ito marunong maligo mag-isa. Marunong siya maglinis mag-isa. Marunong siya magsabon mag-isa. Kung hinahabol mo kasi yung discount dahil di mo kayang i-cash, boss, mas maganda utangin mo na lang yan. Kasi ito lang ang liit eh, compare sa 64,000. Meron ka bang requirement na water? Lahat po pwede sa amin. Manufacturer kami. So, technically, ma'am, kahit anong supply na tubig, pwede namin ayusin yan. Bakit may itatap? Ang reverse osmosis technology po kasi, ma'am, kinukuha natin yung malinis, tinatapon yung marumi. Ang laundry kasi, kasya naman sa 25 square. Siyempre, lagi ang katwiran ko, the bigger, the better eh. Kung kaya mo ko bigyan ng 30 square meter, mas okay. Yung water station, mas maganda, medyo malapit sa laundry. Kasi you could multiply yung customer ng laundry by using a water station. Ilan yung output nung isa kaysa dito? Kasi Yung dito, 5 sa 6 eh. Kung parehas lang sila ng output, pero mas quality to kasi double softener to. Single softener, double softener. Eh di mas mainam ang tubig yan. Natural, syempre. Ito nga kasi, ma'am, they want to get quality, Yes, pero gusto mo mura. Hindi naman. Ang iniisip ko kasi, yun lang kasi yung kaya ng pera Nag-budget. ko. Kaya nga pinapautang ko kung di mo kaya. Dahil gusto kong makuha mo yung the best, papautahin kita ng walang tubo. Just to give you the best machine na kaya kong ibigay. Ngayon, boss, sample ko sa'yo. Sir, kaya mo i-cash yung 250, di ba? Kaya mo eh, pero gusto mo yung the best. Sa palagay mo ba kung ito makina mo at ito lang ang idadawn mo, palagay mo ba hindi kikita yan para bayaran mo ako ng monthly? Mag-compute ka, mag-analyze ka, boss. Huwag niyo habulin yung discount na 30,000, maliit lang yan. Di ba? Ngayon, ganito yan, boss. Paliwanag ko na. Total, nilipat ko na rin naman ah. Si ma'am okay na sa 6. I-explain ko lang muna. Baka sabihin mo, ako pala yung sinayang mo. Ito yung 6, di ba? Palipat ko muna dito na pagkomparahin natin. 1, 2, 3. Uy, bakit naging 3? Eh, ito nga 6, 4 na. Eh, mas maganda yung 6, 4. Ito 3. To give you an idea po, ma'am, yung isang piraso na to, sa 6 tayo, pagsamahin mo ito, tsaka ito pa lang yan. Technically, ma'am, kung i-divide mo to, 2, 4, 6, 6 ang bilang yan. Kasi, ma'am, ulitin ko ha. 1, 2, 3, 4, 4. Ma'am, ang katumbas nun, 2 lang. O, bakit 2 lang, Alfred? Kasi po, yung kaya kong ilagay dito sa buong skid na to, 2 piraso ng laman nun. Okay, ano pa ang difference? Ma'am, ito po. Kung mapapansin mo, para hindi tayo palipat-lipat, meron ka ba isa pang brochure dyan? Pengi pa isa. Pagkukumparahin natin dun sa package 5. Kaya nga sila, ma'am, pagdating dito, package 9, down agad. Wow. Ma'am, ito na, explain ko na. Ano? Ayan, nakasulat naman yung pyesa, transparent po kaming kausap. Ma'am, ito po, 2 piraso. 600 liters, di ba? Ma'am, ito 2 piraso, 1,000 liters. Tangki pa lang, talo ka na. Almost doble. This is 2,000 liters, this is only 1,200. Dito naman, sa stainless skid frame, parehas lang sila. 1 unit of 1 HP pump, 1 unit of 1 HP pump. Pagbaba mo dito, 1.5. Pagbaba mo dito, 1.3. Lumiit na versus malaki. Sa pump yan, sir. Sa pump na to. Pinag-uusapan natin ng precisioning na sa pump na. Pagdating mo dito, sir, 2 horsepower stainless RO pump. Pagdating mo dito, 1.5 ka lang. Price difference pa lang ng pump, panalo na naman to. Horsepower pa lang ang pinag-uusapan. And again, dito, nakalagay po dito, automatic controller, may automatic controller din to. 13 by 54, 10 by 54. Mas malaki po ito compare dito. To give you an idea, para at least may idea lang po kayo, each one, price difference pa lang, 30,000 na compare dito. 3, 6, 9, that's 90,000 pesos. 1, 2, 3. Para at least alam nyo lang yung binibili nyo, no? Pag ina-upgrade mo to, pagpapalitan mo ng pyesa. Sir, ito, naka full automatic head to. Meaning to say, ito marunong maligo mag-isa. Marunong siya maglinis mag-isa. Marunong siya magsabon mag-isa. Fully automatic. Wala kang i-control pa at kakalibrate. That's the difference. This one is manual. Na pag kinompute mo, sir, ang difference po nito, magkano difference sa head, ate? 15? 42 na yung tatlo. 42,000 itong tatlong to. So, computein mo, ma'am. Sige po. 90,000 na yung kanina. Doon pa lang tayo. Sige. Plus 42,000. Itong ulo yun. Sige, equals mo na 132. Ma'am, ito pa lang ang pinag-uusapan natin. Price difference ng tangke, sabihin mo na tag 20,000. 170. 170. Ma'am, yung motor pa lang po, malaki ng diferensya. All in all, sabihin na 20,000 yan. Sige, plus 20K mo. 192. Yan na po yung upgrade nun. Ang tanong ko sa'yo, ma'am, magkano ang difference nito at saka ito? 280 less 408 minus mo. 192, sige. 408 less
280. 128. 128K. Iles mo yung 192. 64K. 64,000 yung natipid. Savings. Plus, enhance ang lasa ng tubig mo, enhance ang tubig, enhance po ang capacity, kasi pwede mong i-upgrade ng 9 yan. Eventually, pag lumakas, na hindi ka nagbabawas ng pyesa, kasi yung pyesa po nito at saka ng 9 parehas lang. Now, sir, ganito. Kung hinahabol mo kasi yung discount dahil di mo kayang i-cash, boss, mas maganda utangan mo na lang yan. Kasi ito lang ang liit eh, compare sa 64,000. Pinag-aralan na namin ng presyo na yan. Hindi ko i-offer kung hindi ka makaka-save. May automatic voltage regulator pa to. May ABR na kasama to ate, di ba? 7. Yung ABR po, kung bibili mo sa labas, 38,000 yun. So, idagdag mo pa yun dyan. May ABR na kasama yan eh. Ngayon, doon ka mag-iisip. 68,000, i-plus mo yung ABR, magkano ang difference? Almost 100,000 na. So, ngayon, mag-iisip ka ngayon, 100,000 ang nawala mo. Eh kung utangin mo, dagdag ka 30K, di ba? Kasi walang discount eh. O di nakasave ka pa rin ng magkano? 70. O, napaisip na. Mas enhance ang lasang tubig niyan compared do sa isa. Kasi high-end po yan. Kasi ito po, nilakihan ko eh. 7 na tayo. Tapos, 35 level po yan. Kanina, nasa 6 na lang ako eh. Okay na yun. Okay na yun. Hindi na yung 6. 7 na tayo. Huwag mo na i-discuss yung 8 at 9. Pero hindi sila bibili ng 9 nang hindi nila pinag-aralan. Pinag-aralan nila eh. Magbakasyon kami ng 1 week, walang ano-ano. Walang operation. Pwede. Automatic na maliligo yan. Automatic maglilinis yan. Kahit walang operation yung makina mo, automatic na nagki-clean eh. Baka package na yun yan. Pero ako ma'am, kung ako ang magsasuggest sa inyo, huwag kang magsara. I-open mo. Ma'am, lagyan mo ng metro. Yung bawat lumalabas doon, nasusukat mo. Parang gasolina ba? Sino maglagay nun? Yung tao ko pwede maglagay. Orderin mo sana lang yung metro. Sige, sir. Kaya po ako may water station, kaya kong mamasyal, kaya kong gumawa ng iba. Kasi may metro yan eh. Para makukompute mo. Hindi naman makakanakaw yung tauhan mo doon kasi may water meter na lahat ng iniigib nila doon lumalabas eh. Lagyan mo ng water meter tsaka CCTV na napapanood mo online. Pero ang binabasihan mo yung metro palagi. Excuse lang ma'am ha. Ito na. O, ito na ha. Para at least alam nyo lang yung binibili nyo. Binanggit ko kanina ang isang ganito magkano kung natatandaan nyo. 35. 35. Tama si sir. 35. Sir, ito, parehas po ito dito. Ang pinagkaiba lamang po, 4 to. Sir, ngayon, ito, 2, ito 4. So, kung bibilangin mo, 35 plus 35, 70. Yan ha. Ngayon, ito po, kung 70K, magkano lang ang difference po nito, dito? Difference of 40,000 pesos. Hindi 70K. Again, nakasave ka na naman dyan. Yan yung 9. Twice na matipid sa kuryente at sa tubig. Compare doon sa 7. Kung ang puhunan mo dito, ma'am, sa laman ng container, 2 piso, ito piso lang. So nakakasave ka kada container mo. Again, ma'am, ang kinumpute ko na po is yung laman, hindi po yung bill nyo. Eh ma'am, kung nakarami kang benta, di malaki din ang babayaran mo. Eh kung wala ka benta, di wala ka bayaran. Efficiency-wise, for example, ito, para mas madali nyo intindihin. Kung ito, bill mo sa kuryente, 20,000. Ito, 10,000 lang. Kalahati ang nawawala. Bakit sir sa ganun yung bill? Bakit kalahati? Okay, balik tayo dito. Ano pong nagpatipid sa kanya? Kung ito, tumatakbo, same yan ng pyesa, same ng horsepower, capacity yung pinagkaiba, di ba? Kung tumatakbo to ng 10 oras, ito 5 oras lang. Pero, same capacity. Mas malakas kasi ito. So ngayon, tsaka kayo mag-decide, 40,000 difference. Okay na tayo. Dito tayo sa 6. Okay na sa 6. Pero pareho lang sir na 20,000 yung reservation dyan. Yeah, same din ang discount. If you really want the best offer, I could give you this one. Kapag ang kuryente nyo fluctuated pa, may ABR na yan. Mahal po yun pag bibili nyo. Na sumasama rin sa installment. Na kung hinahabol mo yung discount, wala lang yung discount compare mo sa na-save mo dito. Na kinumpit natin kanina, almost 200,000 difference. It's supposed to be isang package ulit yan. Okay, sige. At, Thank you. Sige, thank you so much. Bye-bye, guys! Taga saan na kayo ulit? Taga-tagi. Napadayo kayo dito para mag-water station, Yes. mag-laundry. Water station and laundry na rin kung ice maker? Ang dami pala, lahat no. Okay, mag-note na kayo. Saan tayo mag-start? Water station muna. What do you wanted to know about water station? meron ka bang requirement na water? Lahat po pwede sa amin. Manufacturer kami. So technically ma'am, kahit anong supply na tubig, pwede namin ayusin yan. Kaya lang, syempre, depende sa budget. Magkano budget nyo? Kaya na may mga packages kami na ino-offer. Kasi pagka nagrekomenda kami, tapos hindi rin pasok sa budget, patay tayo doon. Sa presyo ba dumidepende yung product?
sa water source. Para mas madali niya maintindihan, for example, package 10 ang pinag-uusapan natin. Yung package 10, yan yung high-end namin. Ang presyo niya nasa 700,000 plus. To be honest, sa halaga na yon, ano yung makukuha mo? Sa package 10 namin, ano ba yung advantage niyan? Bakit yan ang karamihan na kinukuha ng mga may budget na water station? Number one, efficient yung machine. In the sense of yung nag-operate po siya, ma'am, hindi siya kagaya ng ordinaryong water station na ito po, kahit tubig na itatapon mo na, nire-recycled mo pa. For example, ganito. Si package 9, kung i-compare ko sa high-end ko na, yung package 9 ko, yun yung high-end. Pero kung mas naghahanap ka pa ng mas advanced doon sa high-end ko, yung 10 yun. Anong difference ng 9 sa 10? Ang 9 po, it's an ordinary water station. Matipid lang po siya compare sa lahat ng water station na katayo. Technically. Ngayon, kung namumuhunan ka sa package 9 ng piso kada isang container, piso ha, si 10, 50 centavos na lang. Bakit naging ganon? Kasi yung reject water ni package 9, nire-recycle pa namin, nagiging tubig pa yon na pambenta mo. Kumbaga advanced na yung technology niyan. Pero most of the time, lahat ng bumibili sa akin talaga, package 9. But if you really wanted na advantage, mas efficient, mas mabilis mabawi puhunan, kapital, 10. Bakit may itatapon? Ang reverse osmosis technology po kasi, ma'am, kinukuha natin yung malinis, tinatapon yung marumi. Technically, ganun po ang operation ng reverse osmosis. Ngayon, yung maruming tumatapon na yun, ma'am, si package 10, dahil maganda yung filtration niya, nare-reprocess ulit natin yun. Walang tapon. Meron, actually. Yun. Of course, bebenta mo yun eh. Kung familiar ka sa ginagamit din sa dialysis center, yan rin yun. Na pag binili nila sa iba yan, milyon. Dito, dahil kami ang nagmamanufactured, mura. Hindi, sa 10 nga tayo. 10 pala talaga eh. Hindi ko na kailangan ni sales stock pala si sir. Ako pa lang din gumagawa niyan eh. Pwede mo malaman kung anong binili ng taga-tagi. Matagal ko ng client yun. 2021 pa eh. Pagkalinawan sa may bahay siguro. Kahit naman watermax yun, yes, may laban din yun. Pero sa efficiency, tsaka sa management pa rin nagkakatalo. Kung gaano kasipag yung management mo, marketing mo, customer service, yun pa rin nagkakatalo yan. Manpower, tama yung strategy nyo. Kasi kapag nasira yung isang machine, for example, may problem, may isasalo. Andun lang din sa area. Kasi ako, ma'am, sa totoo lang, nag-water station ako. Dito pa lang sa lugar ko na to, ang liit ng lugar ko, kita nyo, bundok eh. 3 water station ko dito, ma'am. Bumibenta ko ng 700 bottles daily ako dito. Daily, di ba? Probinsya pa to. Ang problema sa inyo, sir, hindi nyo pwede pakialaman ng presyo kasi franchise kayo. Hindi nyo pwedeng galawin ng presyo eh. Pangalawa, may binabayaran kayong royalty fee. May monthly kayo. Sa amin, wala. Kaya nagsara rin. Sa amin naman, ang advantage siguro, ituturo ko na lang sa'yo kung paano may maintain. Changing filter. Saka yung 1 year supply ng filter. Delivery boy din ako ng Water station. Kaya kahit pa paano na-edit. Marunong ka na. Mga flashing sa umaga. Ito, walang flashing to, sir. Alin dyan nga pala yung package 10? Ito na. Ito mismo nasa. On my back. Nasa background ko, ma'am. May pahinga yan. Ang gusto ko nga, ano siya eh, i-overuse mo siya eh, para masulit mo. Masira mo kung masisira mo siya. Kasi nilagay ko yung quality dyan eh. Tapos parang, ay dapat dahan-dahan ka lang. Maximize mo siya. Kasi yung mga client ko, ganun sir eh. Kaya lang, ang nangyayari, silang sumusuko sir. Pag may problema, minor problem, mag-isimula sa minor problem eh. Tatawagan niyo po kami. Siyempre, hindi naman namin alam what's going on eh. Hindi naman namin kayo kayang i-monitor eh. So sir, ganito kasi may konting leak sa ganyan. Tawagan namin kayo. At i-assist naman namin through the phone. Maayos yan. Hindi na po kailangan puntahan. Not unless talagang major problem, that's the time na magbubook kami ng schedule papunta sa inyo. Mabilis din naman po ang customer support natin. Pero ma'am, parang di na nangyayari. Wala pa naman cases na Kasi sir, mga taga Mindanao, mga taga Cebu, mga taga Palawan, sila nga hindi nagkakaproblema. How come na kayo? Meron nga kami dyan, Batanes pa oh. Yung client ko, sir, Batanes, 4 years ago na, sir. Hanggang ngayon, di wala nga problem, package 10. Siya ang pinakamalakas na water station doon. Bago lang siya, hindi naman siya yung dati na. Eh, yung mga franchise doon, sir, nasa gasaan na po niya yun. Nasa looban pa siya. Hindi ko nga makita, sir, eh. Kasi yung client ko, sinurprise visit ko, sir. Punta ako Batanes, yabang. Sabay client ko rito, Watermax yun, malakas yung operation. Hindi ko makita, sir, nasa looban pala. Para ma-compensate lang niya yung delivery niya. May deep well siya. Nagpapa-deliver pa ng truck na tubig yun. Kasi kailangan niya ng tubig. Kinakapos yung deep well niya dun. Bumibili pa siya ng tubig para lang ma-process ng makina ko. Ang laundry kasi, kasya naman sa 25 square. Siyempre, lagi ang katwiran ko, the bigger, the better eh. Kung kaya mo ko bigyan ng 30 square meter, mas okay. Kasi yan, boss, kung nakikita mo, 3 yan, di ba? Yan pa lang yan, sa laundry pa lang. Eh, magalagi ka pa ng tupian. Magalagi ka pa ng hangiran. Oh, compensate mo yun. Tapos may tangke pa yan kasama. May tangking malaki yan eh, na storage niya. Tapos may motor. May filtration na kasama yan.
So, isusukat po namin lahat yun. Anong Ganun. difference ng installment ng contract? May gasol pa yan. Gas operated po kasi siya eh. Actually, yung nakalagay sa contract natin, yan na rin mo yung pyesa na nasa flyers natin. Whatever na nakasulat dyan sa brochure, yan din po yun. Ang hindi lang po kasali dyan na nakalagay dyan as of the moment, mga legalities na lang. So yun na lang yung i-discuss sa'yo ni Miss Lovely mamaya when you read the contract. Ang transaction naman natin, nag-start lang po yan once na na-deliver na natin eh. Yung na-install na namin, doon pala mag-start talaga yun eh. Kasi sa ngayon, wala pa kayong masyadong tanong. Pero si Sir, may idea na. Pero may mga may experience pa rin si Sir na bago na kailangan niyang malaman, di ba? So after that, ano naman yung after support namin, di ba? So dito Sir, para kayo nag-franchise din na machine lang ang binili mo. From pinakamalaki meron tayo. Pero sa tingin nyo, sir, goods yan kung sakaling kasama sa water station? Oo naman. Actually ma'am, lahat po yan is partner. Pag pinagtabi mo yung laundry kasi tsaka yung tubigan, yun yung flashing niya na pupunta rito sa laundry. Tama. Pero since meron ng package din sila, hindi mo na muna kailangan ng laundry. Pwede Hindi, 25% may tatapon pa rin. Kasi kung meron kang water station, yung reject water nun, kukunin ng laundry. Usually ma'am, pagka nanonood talaga ng videos ko, ang nangyayari po, halos wala nang tanong kasi nandun na lahat. Sa totoo lang, sir, hindi na nga kami pinapapunta dito. Ang gusto, bilhin na lang eh. Si package 10 po, compare sa ibang water station na na-manage mo before, ito 3 na tangke ito eh. Kasi nag-recycle nga kami. Medyo malaki ang kinakain na space niyan. Although kahit compact na siya. doon tayo babawi nga. Kung magkakaroon Yes. tayo ng branch, ng 2 branch sa bawat barangay, kaya natin accommodate yun. Yun. Kasi sa bilis tayo dadali. Yun. Well said. Ngayon ma'am, pagka kinakapos ka ng isusupply mo sa kanila, hindi po lalakas yung negosyo mo. Kasi lilipat at lilipat yung mga customer mo. Kasi mabagal ka mag-deliver. Yung galon mo na pinundar mo, palagay mo saan ipaparefill yun? Sa mabilis, galon mo yun. So nawawalan ka ng asset na dapat ikaw ang kumikita doon. Container mo, yung iba na yung nakikinabang. Not supposed to be dapat ikaw ang nakikinabang doon. Kaya most of the time, lahat ng malalakas na water station, dapat malakas ang makina. Kasi ma'am, kapag marami ka ng customer, marami kang galon, mabagal ang makina mo, lahat ng ininvest mo, mapupunta sa mga malalakas na makina. Kaya doon at pumapasok na, Sir, bakit maraming nagtayo ng water station? Akala ko kumikita, bakit yung iba na bankrupt? Anong reason? Mahina makina. Nagtipid sa makina. Etong water station talaga dapat, hindi mo tipirin yung makina. Kasi ang makina ang magpuproduce ng produkto mo. So yun ang meron sa package, then mabilis siyang Yes. It's 2 times na mabilis sa 9. Pero yung 9 ko, kayang-kayang mag-supply ng 600 bottles sa isang araw. Halimbawa, nasa container na siya na below, mga ilang araw siya bago magbago lasa? Hindi na-expired yung lasa, hindi na-expired yung tubig. Na-expired po dyan yung lalagyan. Kasi recycled po yung bote. Since recycled yung bote, kapag nababad po doon, nagre-react siya pag tinatamaan ng araw. Hindi siya mag-algae kasi purified water siya. Ang nag-algae po yung mga mineral water. Technically, hindi po siya na-expired. Yung nalagyan lang, magagamit mo yung asset ng ibang water station kung malakas ang makina mo. Kasi, for example, ito, water station to. Bumili ng machine, mahina yung makina. Sabi niya, malakas ang order ko bili siya ng maraming galon. Ngayon, yung maraming galon niya, hindi naman niya kayang repilan. Hindi niya kayang punuan yung mga tao niya. Doon nakatambay doon yung mga tao niya. Samantalang ikaw, machine yung pinundar mo, ang laki. Binili nito, sa'yo ipaparefill yun. Anong laman ng tangke? Yung purified na o yung purify pa lang? Makina pa rin, makina po. Obserbahan mo mamaya yung mga water station sa labas na maraming container. Sila yung mahina yung makina. Makita mo bakit yung mga tauhan walang ginagawa. Ang dami pang galon na kailangan repilan. Antay pa sila. Ayun. Ako ngayon ko lang na-gets yun. Reality po yun Yun ang nangyayari po talaga. Ang mga customer pa naman, kapag mabilis deliver mo, masarap ang lasa ng tubig, hindi kayo pagpapalit yan. Kumbaga yung contract na yan, general naman na po yan. Ginawa yan para protektahan ng mga customer namin at kami din. From laundry, 6 na bahay yung dadaanan. Oo. Kahit 1 kilometro pa pwede. Ang risk lang naman kasi natin doon, ma'am, the more na lumalayo yan, for example, nasa gasaan ng tubo mo, yun lang naman ang risk mo dyan. Kahit sa mo dalhin yung reject water, tatakbo yan Kung ako po ang magsasuggest sa inyo, sa total, plano nyo naman kuhanin yung iba't ibang mga products namin. Yung water station, mas maganda, medyo malapit sa laundry. Kasi you can multiply yung customer ng laundry by using a water station. You can market water delivery at the same time, laundry delivery.
na sa mga suki mo, i-offer mo na. Kung may palaba kayo, ipasabay nyo na, timbangin natin dito. Di-deliver namin sa inyo once na malinis na, ilibre mo na yung service. So you can maximize the laundry services. Kasi boss, sa totoo lang, ang mga tao ngayon, hindi ko naman nasabi, pero nagiging tamad na eh. Kasi yung mga food grab nga, di ba? Kita mo, in demand, di nauubusan ng biyahe, di ba? Nagbubuk tayo. Imagine mo, yung services mo, meron ka ng pick up and delivery ng labada ng customer mo. Pwede mo namang ilagay yon sa water station kasi nag-deliver ka na eh, nandiyan na eh, given na yan eh. Kumbaga, you can add on services. O tapos, for example, sa restaurant siguro, yung mga yelo. Pero kung makakuha ka, boss, ng restaurant na nagpapalaba mga linens nila, for example, tapos sinasabay na may yelo, pwede rin yun. Isinasabay mo na sila. Pwede mong i-maximize eh. I was really surprised. Ang laki ng difference pala namin sa laundry. We are cheaper than 200,000 na mura. Kasi may filtration pa kami. Hindi ko in-expect. Akala ko standard lang yung presyo. Kaya halos lahat ng client namin na may laundry business na nagpupunta rito, sabi, mas mura sa inyo. Kasi lahat sila, yung iba nagbayad ng 280,000 na installation, yung iba, may pinakamura ko nakausap, 185 ba, na installation fee. Meron pa tong mga filtration na kasama yung sa akin eh. Parang 200,000 mahigit ang less ko. Pag pinadeposit mo yung 300, ma'am, i-start na po namin gawin yung makina nyo. 35 working days, ipipila namin kayo. Ang machine po namin, customized. Hindi po yan yung common nandyan, ibibigay namin. So, hindi. Pag kumuha kami ng water sample doon, analysis pa namin yon. Kung ano ilalabas sa physical and chemical analysis doon, doon namin i-adjust ngayon yung water system namin. Hindi po yan kamukha ng kila sir dati. Yung kila sir kasi, basta may pera ka, bayaran mo, ito machine mo eh. Ako, pwede kitang bigyan ng makina. Pero yung gumagawa po sa akin, pinapipirma ko ng waiver na hindi ka dumaan sa proseso. Loaded kami. Sakto lang din kung hindi naman kayo gano'n nagmamadali. Mas maganda, ma'am, naghihintay lang tayo na mayari yung building kesa naman yung machine hindi ready. Ayoko rin nagrarush. Ayoko nang nirarush yung makina ko, yung makina na i-install ko sa inyo. Di mo, sir, freebies namin. Gas line, 1 horsepower pump, booster pump, water system worth 45,000, automatic pump controller, 1 tank. Kaya ko piniribis yan. Kasi pag tinawad mo, bawas mo na yung 45,000. Hindi ko babawasin yung presyo ko kasi freebies nga eh. Pero magaling din si boss din, dahil alam niya yung branded. Marunong siya pumili ng magandang klaseng laundry. Sa yellow po, ma'am, from pinakamaliit hanggang pinakamalaki meron kami. Pero pag sa ice machine, sir, ano yung initial capital investment? Depende sa budget yan. We have 1 tunnel. Mas maganda sa yellow, ma'am, yung open lang siya na naka-circulation yung hangin. Hindi siya required na water station na kailangan mo siyang kulubin, kailangan mong i-sanitize na todo-todo. Let's say, makaput out kami ng yung business na yan. Nandyan naman kayo na nagsha-shadow sa amin. We are always be your backbone. Yung laman ng isang container, binibenta mo ng 35 pesos, may net income ka na 30 pesos. Ano ka bang klaseng negosyante? Ikaw ba yung negosyante na gusto mo pang long term o yung gusto mo magpapasikat ka lang, then after na ma-overburn sa trabaho, shutdown mo na?